Yung gano'n based din po sa mga napagdaan ng mga araw. Kaya purihin ng Panginoon habang nananalangin po si Ate Meds kanina, nanalangin na rin po ako. So, meron po akong series na ginawa and I hope and I pray na bawat isa po sa atin mangusap po ang Diyos. Kasi alam ko na hindi lang ako ang busy. Amen. Nagiging busy din kayo, napapagod din kayo, pero ang tanong po, saan niyo ginagawa yung pagod ninyo? Saan kayo napupuno, 'di ba? Minsan kasi nadadamay pati character natin, pati attitude natin, 'di ba? Naiinis tayo, sumasagot tayo ng pabalang kasi parang parang may mga kabigatan sa buhay natin. Pero ano ba ang totoong nagpapabigat sa inyo? Ano ba talaga yung nag-i-interrupt sa inyo, 'di ba? Ang Diyos ba talaga ang nagpapabigat? 'Di ba, o tayo lang yung nagpabigat sa sitwasyon natin, amen? So, purihin ang Panginoon, ito po ay series ng pardon, parang parang sinasabi mo, "Excuse me?" The interruption, parang gano'n. "Excuse me," parang, um, ano yung na-interrupt na bagay sa'yo na parang minsan ayaw mong ma-interrupt, pero yun yung kalooban ng Diyos na i-interrupt ka. Minsan kasi parang di mo napapansin nai-interrupt ka, bigla kang nako-convict ng Diyos kasi, "Sandali lang, hindi ka dapat maging ganyan kasi hindi ako ang dahilan kung bakit ganyan yung sitwasyon mo." Amen? Or minsan nilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyon na yun kasi kumbaga parang ginigising niya tayo na, "Anak, bakit nagiging ganyan yung respond mo sa church mo, sa leader mo, sa minister niyo, sa church ninyo, sa gawain ninyo, sa online ninyo?" Ini-interrupt ka ni God para mag-self-check tayo sa ginagawa natin, amen? Or ini-interrupt tayo ng Lord, "Sandali anak, sobrang busy ka na, 'di ba? Ano ng ginagawa mo?" Parang gano'n, naka-disalign ka na, naka-align ka pa ba? Yung parang gano'n, chine-check tayo ng Lord. So this pardon the interruption, yung inano ko. So itong week na 'to, ang ano po, last week po ang ano ko is nothing about this is random. Walang bagay na parang sapalaran lang o nangyari lang, 'no, o aksidente lang, gano'n. Walang gano'n sa Diyos. So itong last week po na inano ko dito sa cellphone ko kasi dito po ako nagde-devotion. Um, Habang ako po nasa trabaho minsan dito po ako nagde-devotion kaya kahit nung umuwi sa Pilipinas hindi ako nakikita ng iba na may notebook akong hawak kasi most of the time yung note ko sa cellphone ko po ang hawak ko. And 'pag may pumapasok sa utak ko dun po ako nag-aano, nagta-type sa cellphone ko. Kaya ito po is nothing about this is random. Walang bagay 'no, sa buhay natin na sapalaran lang o nangyari lang 'to ng di inaasahan, amen? So ang pinaka-key thought natin na gusto ko pong isipin ng bawat isa sa atin, ano yung nararamdaman natin, 'di ba? Ano ba yung pakiramdam na feeling natin is interruption yung nangyari sa atin o ano ba sa Tagalog yung interruption, 'di ba? Interruption sa Tagalog or parang nagiging hadlang or, um, ano pa bang ibang ano bang ano term ng interruption po? Parang gumugulo, nagulo, tingnan po natin 'no, para mas madali. O naging sagabal, interrupt sa Tagalog is gambalahin, yun nga po, abalahin, ayan. Abalahin o na-disturb tayo, na-bother tayo, amen? So, yun po ano, dito po makikita natin na na ano, na ano yung mga bagay na akala natin na abala tayo, pero ang actually ito po ay ano, intentional. Kumbaga, akala mo na-interrupt ka, pero sa Panginoon intentional niya yung ginawa para maano ka, ma mapaalalahanan tayo. Amen? So, ang pinaka-core o yung pinakamata o pinaka-spiritual lens ng insight na 'to ng katotohanan is even our God, our Lord Jesus Christ, hindi siya na-bother sa interruption. Amen? Kung saang way siya naroroon. Amen? Sa lahat ng bagay na ginagawa niya,
Amen, hindi nagiging interruption sa kanya yung mga taong nakakatagpo niya, nakakasalubong niya, para sa kanya hindi niya inisip na interruption yun o kaabalahan yun sa kanya. Amen? And tayo, madalas po iniisip natin na parang yung mga bagay na nangyayari sa atin is interruption. Amen? 'Pag halimbawa, tinatawag tayo sa gawain ng Diyos, amen? O kaya merong sumalubong sa atin na tao na hindi naman natin inaasahan sa araw na yon. O meron tayong pinatawag, 'di ba, yung mga bagay na gano'n. Amen, na minsan andun yung test ng Lord na ano yung susundin mo, 'di ba? Yung bang kalooban ng Diyos o yung mga bagay, 'di ba? Ano yung pinapahalagahan mo? Yung bang kapanawagan ng Panginoon sa'yo, yung calling ng Lord sa'yo o yung calling ng mundong ito, amen? Minsan itinetest tayo ng Lord sa mga gano'ng kaparaanan kaya meron tayong interruption na nararanasan. And most na significant na moment, 'di ba, sa ministry ng Panginoon Diyos, nakita natin madaming interruption na nangyari kay Jesus Christ, tama po ba? Amen? At minsan, madalas, 'di ba, most ng interruption sa buhay natin hindi natin gusto. Amen? Hindi convenient sa atin. Kaya nga, dito po nakikita natin na mararamdaman natin yung inconvenient, yung naiinis tayo, naaanoy tayo, and sometimes nagte-threat pa 'to sa atin. Amen? At napaka-seldom o napaka-rare, napaka sa Tagalog po parang minsan mo lang mararamdaman o sa mga taong sensitibo lang ang makakaramdam na about ito sa espirituwal. Yung ibang tao nadadala ng kanilang emosyon, 'di ba, dahil sa inconvenient na nararamdaman nila, dahil naiinis na sila, nanggigigil na sila minsan sa ka-chat nila, sa ka-text nila, o sa sitwasyon nila nadadamay yung ibang tao. Amen, even ang gawain ng Panginoon Diyos. Sometimes nagiging bastos tayo sa pagsagot na dapat hindi tayo nagiging bastos sa mga tao na yon dahil lang may mga interruption na nangyari sa buhay natin na kahit hindi naman sila ang naging dahilan, pati karakter natin nadadamay sa ibang tao. Amen? Sometimes nainis tayo sa mga anak natin dahil sa mga problema naman na tayo ang pumasok. Hindi naman ginusto ng mga anak natin na mangutang tayo ng mangutang. Kapag problema na ng bayaran, bakit binubuntulan natin ang galit natin yung mga anak natin? Anong kasalanan nila sa pagdedesisyon nating mga magulang? Amen? Na nagiging interruption sa buhay natin. Amen? Na nagiging sanhi po, na nagte-threat na 'to na, "Anak, bakit naiwan mo na yung karakter? 'Di ba, tayo naman ang namili nun? Hindi ba tayo naman ang nagdesisyon? Amen? 'Di ba choice naman natin?" Kaya nga yung mga plano, 'di ba po, yung mga momentum ng buhay natin na ginagawa natin, and then suddenly something change, may nababago sa mga plano natin. Yung instinct natin na napaka-seldom, 'di ba, na minsan ang totoo kahit mananampalataya na tayo, hindi naman tayo nag-a-ask sa Panginoon kung anong gagawin natin, eh. Ang gagawin natin, we try to fix things. Inaayos natin ang sarili natin na hindi nagtatanong sa Diyos. Nagmamadali tayo sa desisyon bago natin ipasa sa Diyos. Nakapagdesisyon ka na bago mo ipas. Or, humiling ka na, tapos hindi 'to nangyari. Amen? Humihiling ka sa Diyos ta's hindi niya pinahintulutan. Nag-i-spend tayo ng energy natin, 'di ba? Tina-try natin na bumalik doon sa track na dating schedule natin, buhay natin from the past, 'di ba? As much as possible. Parang andun na tayo sa alignment na nakasunod tayo sa Panginoong Diyos, and then suddenly parang babalik tayo ulit sa dati. Gusto nating bumalik sa dati. And sometimes tine-test tayo ng Lord kung naintindihan ba natin yung ginagawa ng Diyos sa atin, 'di ba? Or gusto talaga nating balikan yung dating tayo. Pero I want you to realize po habang pinapanood natin at habang binabasa natin at habang habang, pinapansin natin yung kwento ng Panginoong Hesus.
sa mga na-encounter niya po sa gospel habang siya ay lumalakad po habang siya ay naghahayag ng gospel. Amen? Yung mga bagay na na-encounter ni Jesus, amen, sa kanyang buhay habang siya po ay nabubuhay sa mundong ito. Kung pinapanood lang natin by vision habang nagbabasa tayo, nung nagse-share si God ng magandang balita, alam niyo habang iniisip ko, oo nga Lord 'no, Jesus. Kahit na nagse-share ka ng gospel nun, ang dami mo ring na-encounter katulad namin, may mga bagay na nag-interrupt sa'yo, may mga bagay na na-bother sa'yo, pero hindi mo siya inisip na interruption. Alam niyo yun, kahit may plano si Jesus na pumunta sa kabilang daong ng dagat, biglang may bagyo, 'di ba? Yung mga disciple niya, "Panginoon, wala ka bang pakialam?" Pero si Jesus hindi niya yun inisip na interruption or bothering sa buhay niya. Tumayo lang siya. Napakaliliit ng pananampalataya niyo, tigil. Napakasimple para sa kanya. Amen? Mapa-weather yan, mapa-tao yan na masalubong niya, 'di ba? Hindi naging bother sa kanya lahat ng bagay. Hindi naapektuhan yung karakter niya, hindi naapektuhan yung isip niya, hindi naapektuhan yung mission niya, hindi naapektuhan ang pagkilos at paggalaw niya, and even ang pananalita niya, hindi naapektuhan. Hindi naapektuhan even ang pakikipag-conversation niya. Hindi siya naging magigil sa tao, maging bastos sa tao. Hindi siya napatigil ng urgent journey niya. Hindi siya tumigil, 'di ba? Kahit na may mga sumalubong na tao sa kanya, hindi niya 'yun inignore dahil meron siyang gagawin. Dahil may mission pa siya doon, sandali lang, diyan ka lang, iwanan muna kita, may mission ako doon. Hindi, hindi niya inignore yung mga tao na pumansin sa kanya, na nakakilala sa kanya, na tumawag sa kanya, David! 'Di ba? Anak ni David. Kahit na may pupuntahan siya, Panginoon, 'di ba? Anak ni David. Hihinto siya. Para sa kanya hindi bothering 'yon. Dahil kumikilala yung tao na 'yon, hinihintuan niya. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Hindi niya inisip na pag-post niya, mai-interrupt yung pupuntahan niya. Yung pagtigil niya, mahihinto yung mission niya. Hindi kahit kailan inisip ng Diyos na i-ignore yung mga tao na nag-interrupt sa bawat way ng pagpunta niya. Mapatao man, panahon, 'di ba? Sitwasyon, circumstances, never po. Pero tayo, kamusta? Kamusta tayo? Kamusta ka? Kamusta ako? Hindi rin siya nag-apologize sa mga interruption na yun. Amen? Tinreat niya yung bawat moment na yon na matter para sa kanya. Kasi bawat isa na na-encounter niya, mahalaga. Nothing about this is random. Walang bagay na aksidente sa kanya, walang bagay na interruption sa kanya, walang bagay na bothering sa kanya. And sometimes, what we experience, ang nai-experience natin as we set back kapag umuupo tayo, 'di ba? Or nade-delay tayo. Iniisip natin na kapag may mga bagay tayong ginawa o nakasalubong natin, na-interrupt natin, 'di ba po, na-interrupt sa ginagawa natin o plano natin, delay. And actually, yung moment na yon hindi natin naiisip. Hindi sumasagi kahit minsan sa isip natin that God step in. Na siguro si God yung nag-step in or intentional niyang ginawa, hindi siya aksidente. Kasi minsan, baka ikaw lang yung nagmamadali.
Baka hindi naman si God. Baka tayo lang yung nagmamadali. Amen? Kaya minsan ini-interrupt tayo ni God sa mga ginagawa natin para maisip natin, 'di ba, na yung pagmamadali natin may mas mahalaga na bagay na ipapagawa sa atin ng Panginoon na siya mismo ang gumawa ng interruption na yun. Kaya makikita natin si Jesus, he doesn't panic, hindi siya nagpa-panic katulad natin. He doesn't miss. Hindi niya nami-miss o wala siyang bagay na nalalagpasan sa bawat moment ng buhay niya. Amen? Kaya bumasa po tayo sa scripture natin sa Marcos 5:21 hanggang 43. Amen? Sabi po dito, ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibahay. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling, sa halip lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot sa kanya ang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi ipinahayag ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus, nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanya, sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at mga magulang ng bata at pumasok siya sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita koum," nang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang. 12 taong gulang na.
Mahigpit na pinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari pagkatapos inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Amen. So nakita niyo po ano, bago siya pumunta sa bahay ni Jairo, sa way pa lang ni God, kahit napakahalaga at importante, na pupuntahan ni Jesus. Amen? Kasi hindi naman talaga ang pakay niya yung anak ni Jairo. Nakita natin, 'di ba, na pagbaba pa lang niya sa bangka, biglang may lumuhod. Lumuhod si Jairo sa harapan niya. Hindi yun talagang pakay niya. Hindi rin yung babae ang pakay niya. Amen? Pero may nag-approach, may nag-interrupt sa lakad ni Jesus. I believe mahalaga yung lakad ni Jesus, kaya siya nagpunta doon. Amen? Pero yung crowd, nakita natin yung mga taong sumalubong kay Jesus Christ. At biglang isang leader ng synagogue ang nag-approach sa kanya. Lumuhod sa harapan niya, "Maawa kayo, Panginoon." Pero si Jairo hindi siya lumapit as a leader. Si Jairo, lumapit siya kay Jesus as a father. Kasi yung anak niya, mamamatay na. 'Di ba? Sometimes, sabi ko nga po, mostly sa atin ano, humility, napakahalaga po talaga. Na minsan sa paglapit natin sa Panginoon, hindi yung title kung anong meron tayo sa mundong ito. Gusto makita ng Lord yung humility natin. 'Di ba sa lahat ng oras at lahat ng panahon mahalaga po ang humility. Amen? Do you think kay Lord time is not matter? Time is matter. Pero alam niyo po, 'di ba, kay Jesus, yung oras na yon, yung panahon na yon, yung sitwasyon na yon, mahalaga sa kanya. Pero alam niyo po, si God, katulad ng panalangin ni Ate Meds kanina, hindi nalilimitahan. Hindi siya puwedeng limitahan ng oras. Amen? Kasi siya ang may hawak ng oras. Amen? Si Jesus ang oras. Hindi siya limitado ng oras na katulad natin na tao. Kasi siya ang gumawa ng oras. Siya ang may hawak ng oras. Kahit buhay mo, siya may hawak ng oras. Siya ang may hawak ng buhay mo. Siya yung may hawak ng oras na ipapamalagi mo dito sa mundong ito. Siya yung may karapatan na kunin at bawiin ang buhay ng tao. Kasi siya yung nagbigay ng oras na mamalagi tayo hanggang kailan, hanggang saan. Kaya ang Panginoon, hindi siya under ng law kasi siya ang law. Alam niyo po yun? Kaya nga napakahalaga po na maunawaan nating lahat na matter din ang oras kay Lord. At minsan, tayo nagmamadali tayo sa mga interruption kasi feeling natin nagagahol tayo sa oras. Naghahabol tayo sa oras, tayo yung humahabol ng oras. Pero minsan maging sensitibo po tayo, bakit tayo nagkakaroon ng interruption? Bakit tayo nade-delay sometimes? And totoo yun, very seldom sa bawat isa sa atin, pangkaraniwan sa atin, hindi natin iniisip yung about spiritual na kaya tayo na-interrupt, baka si God ang may kasalanan, baka si God ang may pakana, baka si God, 'di ba po? Si God, spiritually iniisip natin yon na nagiging sensitibo tayo kung bakit tayo na-interrupt. Amen? Pero sumama si God kay Jairo, hindi po ba? May mahalaga siyang pupuntahan pero hindi niya binaliwala si Jairo. Sumama si God sa kanya, hindi niya tinanong, "Sino ka?" Kasi sa Diyos, hindi mahalaga kung sino ka. Kasi para sa Kanya, mahalaga tayong lahat. Kaya nga tayong mga Kristiyano, 'wag po tayong tumitingin sa mga kapwa natin na, "Makasalanan 'yan, salbahe 'yan."
Alam niyo po 'no, mahalaga sila sa Diyos. At kung palagay mo hindi sila importante, pues importante sila sa Diyos. Gusto pa rin sila abutin ng Diyos dahil isa rin sila sa dahilan kung bakit namatay yung Diyos. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, hindi lang ikaw, hindi lang ako, lahat tayo. Kaya kung ikaw yung klase ng Kristiyano na namimili ng tao na hahayagan mo ng mabuting balita, ask yourself, are you that important na namatay para sa'yo ang Diyos? Do you think they are not important para mamatay sa kanila ang Diyos? Yung ikaw yung klase ng tao na pipiliin mo'y patatawarin mo. Ikaw yung klase ng tao na pipiliin mo ay tutulungan mo. I-self-check po natin yung sarili natin. Kasi hindi kilala ni hindi doon sa ano na yun kung titingnan natin 'no, kahit siya ay Diyos, alam niya kung sino yung tao na yun. Inside him, alam niya kung sinong tao yun. Pero hindi naman yun ang tinitingnan ng Diyos sa atin, eh. Puwedeng maging kaibigan ng Diyos kahit mahirap na tao. Puwedeng maging kaibigan ng Diyos kahit pulubi. Puwedeng kaibigan ng Diyos yung milyonaryo, bilyonaryo. Puwedeng maging kaibigan ng Diyos kahit nasa middle lang ng buhay. Hindi yung sitwasyon, hindi yung estado ng buhay mo ang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung pananamit mo ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin, kung paano tayo lumalapit sa Diyos. So dito po ano, makikita natin, sumama po si God kay Jairus. Hindi siya nagtanong ng kahit ano, wala siyang wala siyang tinanong kay Jairus. Kahit na mahalaga yung oras na pupuntahan niya, kahit mahalaga pa yung ano, yung kanyang plano nung araw na yun. Kasi para sa kanya, walang aksidente, amen? Hindi aksidente na may babaeng 12 years na dinudugo, hindi rin aksidente na may batang 12 years old na rin na puwedeng mamatay nung araw na yun. 12 years na ginagamot niya yung sarili niya, na inubos niya na yung pera niya, at 12 taong bata na naghihingalo. Hindi yun aksidente, amen? Then, in the middle ng urgency, 'di ba? Sa kalagitnaan ng urgency na yun, inallow ni Jesus na ma-interrupt pa siya. Kasi may babae 'di ba, na nandoon din sa kalagitnaan ng karamihan ng tao. Kaya si Marcos po yung sumulat ng ano na 'to, ng kuwento na 'to, yung istorya na 'to, alam ko may purpose siya. Because sometimes, ang gusto ng Lord na ma-notice natin, 'di ba po, sometimes part ng buhay natin na may nade-delay talaga, may dini-delay si God, amen? Na puwedeng maganap sa'yo at puwedeng maganap sa akin yung delaying, pero may mabuti pa rin 'to na maidudulot sa atin. Maaaring may urgency para sa'yo and delay na nangyari sa buhay mo, faith and fear na nagsasama para sa'yo, pag-asa at disappointment na nararamdaman ng puso mo. Pero as you see, sa storya na 'to, Jesus never appear. Hindi mo man lang mapansin sa kanya na nag-panic siya, "Sandali lang, mamamatay na yung anak ni Jairo, pakawalan niyo muna ako, bigyan niyo ako ng daan." Na parang ambulansya, 'di ba? Na kailangan nilang mag-sound ng wang-wang, 'di ba, para bigyan sila ng daan ng tao dahil may buhay, may urgency, may sunog, bombero, kailangan niyong bigyan ng daan kasi 'pag nahuli sila, may delay, may mamamatay.
But Jesus never appear panic. Kahit sa lahat ng kwento, imagine ninyo how Jesus work. Kaya dito makikita natin yung key ng insight na makita natin sa kwento at sa bawat kwento na binabasa natin na hindi lang pinapadaanan ng mata. Si Jesus never stop. Hindi siya tumitigil. Sa bawat present na mga sitwasyon. Amen? Para mag-slow down. Hindi yun yung purpose niya o para ma-delay yung ginagawa niya. Because para sa kanya, number 1 point po natin, delay does not mean distance. Delay, ulitin ko po, number 1, delay does not mean distance. Does not mean distance. Diba? Si Jesus po, he's already committed to Jairus. Nasasama ako sa'yo. Amen? Sa verse 24, sabi niya doon, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya't halos maipit na siya. Napaka-plainly po ng word. Napaka-plain ng message. Jesus went with him. Amen? So sa mga kultura natin, yung delay is very dangerous. Yet, itong Jesus na to, si Jesus, stop. Tumigil siya. He stopped anyway. In any way ni God, lahat ng mga taong nag-i-interrupt sa kanya, para sa kanya hindi interruption. There are matter. May dahilan kung bakit niya nakatagpo yung mga tao na yun. Not because he lost his focus. Hindi dahil nawala yung focus niya sa kanyang gagawin. Not because he changed priority. But because his presence is not measured by speed. Hindi dahil nagbago siya ng priority niya. Priority pa rin niya ang Panginoon. But because si Jesus, yung presence niya hindi nalilimitahan ng bilis ng ginagawa ng tao. Hindi siya nalilimitahan kung gaano mo kabilis ginagawa. Kung gaano mo minamadali yung ginagawa mo. It's about presence ni Jesus sa mga tao na nakakasalamuha niya, nakakasama niya. Kamusta tayo? Amen? Kamusta? Kasi tayo para tayong natataranta pag namamali na, nawawala yung focus natin. Amen? Iba yung mindset natin tuwing may mga interruption sa buhay natin. Sometimes, yung pagtigil, yung pag-pause, didn't mean Jesus was less involved. Hindi ibig sabihin, si Jesus hindi na siya involved o wala na yung tuon niya dun sa gagawin niya. Amen? Ang ibig lang sabihin, he was completely in control. Alam niya. Di ba po? Hindi dapat ang sitwasyon sa mundong ito ang nagko-control sa atin. We had the dominion. Hindi ang pera magko-control sa'yo. Kontrolin mo yung pera. Amen? Hindi tao ang magko-control sa atin. Amen? May mga tao na ino-honor natin, may mga tao na nagsasubmit tayo, but it doesn't mean they controlling us or manipulating us. Sometimes, pakiramdam natin kinokontrol tayo, pero minsan, yung interruption na ginagawa ng mga tao sa atin, it's remind us that we need submission. Yung pagiging delay ni God, hindi ibig sabihin nagiging mahina yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya kinukuha sa oras ang kapangyarihan niya. Na-expose lang dito kung paano ang kapangyarihan ng Diyos hindi na may measure sa oras. Amen?
Kaya kahit may mga bagay na delay tayo, it's not your timing. Amen? It's God's timing. Kaya nga sabi ni Lord eh, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Kasi baka minsan ikaw lang ang nagmamadali, hindi naman ang Diyos. Kasi gusto ng Lord na dahan-dahan lang kasi may gusto siyang matutunan mo. May gusto siyang ituro sa'yo. May gusto siyang baguhin sa'yo. May gusto siyang i-cultivate sa'yo. Pero dahil sa pagmamadali mo, hindi dahil madali mong nakuha yon, totoong naging successful ka sa mission mo. Amen? Kaya alam niyo po yung mission na ginawa namin, may mga interruption talaga, 'di ba? May interruption from Laguna, amen? Hindi po kami nakapunta sa bahay ng kamag-anak ni Nanay Andrea. Yung delay namin na yun, 'di ba po, hindi naging interruption, alam niyo kung bakit? Tapos sabi pa nung araw na yun, coding tayo, yung sasakyan natin ate coding. Nakagayak na kami lahat, naka-prepare na kaming lahat. Ganun ba? O sige mag-stay muna tayo dito. Nay, sabi ko, "Nay Andrea, paki-chat po sila kuya, na baka mamayang gabi po tayo pumunta doon, 'pag natapos na yung coding." Then habang nagcha-chat si nanay, "O sige anak," pumasok si Erica sa loob ng kwarto namin. Inaayos niya yung kwarto na tinulugan namin, sinisinop niya, "Ate, salamat po kagabi, salamat kasi kasi ano, kasi kinausap mo kaming mag-asawa, naging maayos po kami kagabi, naging maayos po yung pagsasama namin na hindi na po kami nagkaaway pa kagabi nung higaan, hindi po katulad dati na pagkatapos ng away hindi na kami magkikibuan o kaya po tulog na yung anak namin, nag-aaway pa kami. Pero kagabi ang laking bagay po na pumunta kayo dito sa Laguna. Ang laking bagay po na nakausap namin kayong mag-asawa kasi hindi ko talaga ate maramdaman yung kapayapaan. Hindi po namin maramdaman, hindi ko maramdaman 'te kung ano kasi 'pag nagsasabi ako sa nanay ko, iba din naman yung ipapayo ng nanay ko, pero iba yung pinayo ninyo. Iba yung salita na pinayo ninyo sa amin na naramdaman ko na tama yun, eh, na mahalaga yun bilang mag-asawa, 'di ba, bilang bilang magkarelasyon na magbigayan kami, hindi kami dapat nag-aanuhan ng naghahanapan ng butas para magsakitan lang kami. Kasi at the end of the day mag-asawa pa rin kami. Kaya sabi ko sa kanya, "Tama yun, kailangan mong makalimutan yung past at kailangan mong tumanggap na may mali tayo." Sa mag-asawa ganun po, dalawang tao na handa laging magpatawad. And then pumasok ako sa kwarto niya, and habang pumasok ako sa kwarto niya, binigyan ko siya ng konting tulong bago ako umalis. Sabi mo 'to, puwede ba tayong manalangin? Pinag-pray ko po siya ng acceptance sa Panginoon na, "Erica," sabi ko sa kanya, "kahit mawala na kami dito sa lugar na 'to, 'wag mong kakalimutan na ito yung pinakamahalagang bagay na ibibigay at iiwan ko sa'yo, yung matanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo." Umiyak siya habang pinapanalangin ko siya, "Sundan mo yung panalangin na 'to." Tumanggap po siya kay Jesus Christ. Niyakap niya ako bago ako umalis, masaya po siya. Hindi dahil dun sa binigay ko sa kanya kundi bago pa lang yun nagpapasalamat na siya. Kasi yung maging maayos lang yung relasyon mo, malaking bagay yun. At yun yung pinakamahalaga. Kamusta yung relasyon natin sa Diyos? Kamusta yung relasyon natin sa mga tao? Kasi po, ang ugali natin, hindi ibang tao dapat ang makakakita, dapat mismo sa pamilya natin. Amen? Naipapakita ba natin yung totoo na pagmamahal natin, una sa pamilya natin, hindi sa ibang tao, sa mga anak natin, sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin. Kasi yung iba sa'tin, lumalabas tayo sa Jerusalem natin, naayos na ba natin yung pamilya natin?
Naaayos ba natin yung pakikitungo natin sa kanila? Amen? Huwag natin hanapin sa ibang tao, tayo muna, tayo muna, amen? Kaya salamat kasi alam niyo nagiging testimony din po yung buhay natin, 'di ba? Alam niyo ba yung presence namin na pumunta dun sa The Mansion, andun pa nga yung bahay ni ano ba yun, Senator Bato-Bato, doon nakita namin yung bahay. Talagang yayamanin naman ang dating namin, eh, para talaga kaming ano, eh, bahay po kasi ng ninang ko yun. Alam niyo yun, yung pinrovide ka ng Lord na dinelay kami, pero may purpose siya, 'di ba? Na hindi yun naging interruption kasi masaya kami nila nanay na 'di ba na gabi pa lang masaya na si nanay, eh, na salamat naman kasi talagang may mission tayo 'no, talagang may dahilan yung pag-stay natin. Yun yung mindset na meron kami, 'di ba? Hindi namin iniisip yung may pera pa ba tayo, meron pa ba walang gano'n yung thought namin talaga, wala kami kahit konti nila Nanay Ludi na mga kapatid ko, ewan ko yung pamilya ko kung siguro may thought silang gano'n, pero ako never po ako talaga sabi ko nga kay nanay, "Oo nga nay 'no, kahit minsan hindi man lang sumagi sa isip natin na meron pa ba tayo, may laman pa ba yung wallet natin, meron pa ba tayong gagamitin?" Hindi po. Kasi kasi yung pagsunod, yung obedient natin kasunod na yung blessing dun. Hindi puwedeng wala. Hindi po ako naniniwalang hindi puwedeng wala. So yung delay na yun, 'di ba, biglang pagpasok ko na, "Anak, puwede naman pala daw tayong pumunta sa Cavite kasi hindi naman daw tayo dadaan sa ano." 'Di ba? So yung delay may purpose. Yung interruption may purpose, 'di ba? Parang, "Excuse me? Delay ba kamo?" "Hindi anak, may plano lang ako. Hindi ka puwedeng umalis dito na hindi tumanggap sa Panginoon yung mga tao na 'to." 'Di ba hindi puwede natin silang iwan sa gano'n na nakahanglang sila, amen? Kaya purihin ang Panginoon po ano, salamat sa Lord talaga kasi 'yun yung interruption na ginagawa ng Panginoon Diyos, that everything is matter talaga, na hindi mo lang siya iisipin pang makamundo, iisipin mo rin siya pang ispiritwal, amen? Kaya napakahalaga po ano, second po, urgency never cancel compassion. Kung yung number one natin is delay does not mean distance. Urgency never cancel compassion, number two po. Kasi sa way ni God papunta sa bahay nila Jairo, merong isang babaeng dinudugo yung condition niya na nag-enter dun sa crowd. Na according po sa mga Jewish law, 'di ba, kino-consider siya as marumi, 'di ba? Kino-consider siya as unclean. Amen? Hindi siya puwedeng mag-worship normally. Unable siya. Unable to go around the crowd. Hindi siya karapat-dapat na na sumama sa mga tao sa crowd, risky sa public, nakakahiya para hawakan si Jesus. Pero si Jesus hindi yun ang inintindi ni Jesus. Hindi yun naging hadlang para sa kanya. Hindi niya rin kinorek yung babae. "Ba't mo ako hinawakan? Dinudugo ka ng 12 years." Hindi siya nagmadali. Hindi nagmadali si Jesus. Hindi niya dinuro-duro yung babae na yun. He stopped, he stopped. Tumigil siya, nakinig siya. And one thing pa, tinawag niyang anak. Sometimes tayo, masyado tayong nagiging judgmental sa mga tao. Nawawalan tayo ng compassion kasi Kristiyano na tayo, kasi nakakilala na tayo. Yung tipong 'pag tinitingnan mo yung ibang tao, feeling mo contamination sila, feeling mo marumi sila, feeling mo madudumihan ka 'pag lumapit ka sa kanila. Pero gustong ipaunawa sa'tin ng Panginoon, Jesus treat them
has compassion. May pagmamahal si Jesus. Kaya hindi dahil nagkakamali yung mga tao, nadapa sila ng ilang beses, wala silang karapatang lumapit ulit kay Jesus. Kasi habang nabubuhay ang isang tao, lagi silang may pagkakataon lumapit kay Jesus. Kaya sabihin niya sa mga tao na natatakot lumapit sa Diyos ulit, na bumalik ulit, o mahusgahan ng ibang tao. At huwag sana tayong maging gano'n. Makita sana sa atin yung compassion, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa tao. Hindi yung porke natututo ka ng salita ng Diyos, yumayabang ka na rin. Jesus doesn't have to choose who matter more. Hindi niya hindi niya iniisip na, mas mahalaga yung anak ni Jairo, kailangan mas pumunta ako do'n. Hindi. Hindi. Sa kanya matter tayo lahat. Sa kanya mahalaga tayo lahat. Nandun siya sa present ni Jairus, at the same time, nandun siya sa present nung babae. 'Di ba? Dapat gano'n din tayo. Andun tayo sa present ni Jesus, at the same time, andun yung compassion natin sa mga tao sa paligid natin, sa pamilya natin, sa magulang natin, sa ibang tao na wala sa Diyos. Fully, fully, walang kalahati. Hindi dahil hindi sila mananampalataya, hindi sila matter. Na ito mananampalataya, ito matter. Hindi. Hindi gano'n dapat. Kasi hindi dapat nalilimitahan o hindi nahahati yung pag-ibig natin. Kasi kung puso ni Jesus ang meron tayo, dapat gano'n din tayo. Fully present. Fully present. Yung kumikinang tayo, yung nagliliwanag tayo sa ibang tao. Yung compassion that never distract Jesus. Hindi naging distraction sa kanya. Kasi yung compassion niya sa tao. Alam ni Jesus na 12 years na yun na nagdudugo, alam niya yun. Alam ng Diyos kung nagsasuffer ka o hindi. Alam ng Diyos na gusto mong lumapit sa Kanya. Alam niya yun. Alam ng Diyos na gusto mong gumaling. Pero katulad ka rin ba ng babae na kahit wala kang nakikita, naniniwala ka na mahawakan ko lang yung laylayan niya, gagaling ako. Kasi belief is different to faith. Ang believe, pag sinabi ng nanay mo sa'yo na bibilan ka niya ng pasalubong mamaya, naniniwala ka kahit di mo nakikita yung pasalubong. Yun yung belief. Yung faith, there is substance na nakita mo na mangyayari. Amen? So, it's different. Di ba? Magkaiba po yun. So, sabi niya, hawakan ko lang yun, gagaling ako. Yun yung belief. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 3:16, hindi naman manampalataya yun eh. Sa Tagalog lang yun manampalataya eh. Kahit sa English, basahin nyo, to those who believe in Him. Una yung belief. Kasi hindi naman natin una nakukuha ang faith. To those who believe in Him will not perish. Hindi yun, to those who have faith. Di ba po? Hindi eh. Basahin po natin ha. Sa Tagalog lang kasi yun ano eh. Basahin po natin. John 3:16. Amen? Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, diba? Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi po dito sinabi yung whoever have faith in Him shall never perish. Hindi po faith. Kasi ang faith is bunga ng Holy Spirit. Ang faith is bunga ng siyam na prutas ng Holy Spirit. Ang mga taong wala pa sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, wala silang faith sa God. Ang meron sila, belief.
Amen? Kaya nga ang prutas ng banal na espiritu, love, 'di ba po, patient, faith, pananampalataya, nandun yun. Kaya kung palagay mo nung wala ka sa Diyos may pananampalataya ka, hindi totoo yun. Meron ka lang paniniwala. At yun lang ang kailangan ng Diyos, maniwala ka lang at idadagdag niya sa'yo yung pananampalataya. Kaya nga yung taong tumatanggap ng Holy Spirit dun lalong nagkakaroon siya, dun palang papasok yung faith sa kanya. Dun palang magkakaroon ng power of faith. So hindi galing sa'yo yung faith. Amen? Kaya yung babae na yun, paniniwala lang yung meron sa kanya, pero napagaling siya ng paniniwala na yun dahil yun yung nagdagdag sa kanya ng higit na pananampalataya nung gumaling siya, nanampalataya siya. Amen? Kaya sabi ni Jesus, anak. Amen? Kaya 'pag binabasa natin ano po, 'pag nata-translate siya sa Tagalog, nagiging pananampalataya siya, pero sa English it's belief. Amen? Kaya mahalaga na nag-aaral tayo na may understanding. Number 3 po, sabi po dito, praise Jesus. Thank you. Number 3, bad news doesn't have the final word. Kung yung number 2 natin po ano, yung compassion. Yung urgency never cancel compassion. Yung pagmamadali, hindi dapat naka-cancel yung compassion o pag-ibig natin sa iba. Number 3 po, bad news doesn't have the final word. Dapat 'pag may nalaman tayong bad news, amen, hindi po yun yung final word. Amen? Kaya yung message na nagmula kay Jairus sa daughter niya, 'di ba may sumalubong sa kanila, "Wag niyo na pong abalahin ang ano, ang sabi niya dun, ang guro, patay na po ang anak ninyo." Amen? So, sa kultura natin, ang death po, ang kamatayan is mark po ng ending, ng possibility, 'di ba, na maniwala tayo na may himala pa. Patay na, eh. Amen? So, Jesus, hindi siya nakipag-argue sa katotohanan na patay na yung anak. Amen? He just simply say, "Huwag kang matakot, just believe." Amen? "Don't be afraid," sabi niya, "just believe." Pero sabi sa Tagalog, "Don't be afraid, manampalataya ka lang." Not before the bad news. Hindi bago yung bad news, but after it, mga kapatid. After mong nalaman yung bad news, dun sinasabi ng Lord, "Huwag kang matakot." Hindi bago dumating. Amen? So si Jesus doesn't deny reality. Hindi deny ni God yung realidad na nangyari sa atin na may masamang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Pero ang sinasabi niya, don't be afraid. Amen? He doesn't deny reality, but he doesn't surrender to it either. Hindi niya dinideny yung bad news na nangyari sa buhay natin, pero hindi ibig sabihin sinusukuan niya o napapasuko siya ng bad news na narinig niya. Kasi wala dun, hindi nakalagay sa sitwasyon natin yung faith ni Jesus, kundi sa Ama. Naka-surrender siya dun sa taas, hindi sa sitwasyon. Tayo 'pag nakita na natin sitwasyon, wala na, patay na sa atin, patay na nga. Amen? Patay na yung negosyo natin, patay na nga, wala na tayong pag-asa. Amen? Nag-failed lang tayo, hindi tayo nakasunod, para sa atin patay na, wala ng pag-asa, hindi na ba tayo puwedeng bumalik? Bumangon tayo ulit kasi sabi ng Panginoon, "Righteous fall down 7 times, pero babangon pa rin siya." Pero saan ba talaga naka-surrender yung pagiging righteous mo? Sa sarili mong gawa o sa finished work niya? O sa grasya na binigay niya sa'yo? Bad news may be real, totoo, may bad news, 'di ba? But it doesn't always get the last word. Hindi yun yung last word ng Lord sa atin.
Hindi yun yung final word ng Lord sa'tin. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga. Hindi ang bad news ang last word. Ang final word kung ano sasabihin ng Diyos, natutulog lang siya. Hindi natin kailangan ng opinyon ng iba to determine our future in the Lord. Hindi natin kailangan ng opinyon ng iba para i-judge nila tayo sa harapan o mata ng Panginoon. Maaaring nakita natin na makasalanan sila. Maaaring nakita natin na pwedeng mamatay na sila. Maaaring nakita natin naghihirap sila. But your word is not the final word. It's God's word. Instead, na tingnan natin yung sitwasyon nila, pray for them. Believe na aahon sila. Believe na mabubuhay sila. Believe na gagaling sila because God is life. Kaya nga sa pagiging Kristiyano, sa pagiging born again, kailangan mo muna mamatay eh. Kasi para mamatay muna lahat ng wants mo, lahat ng mindset mo na hindi galing sa Diyos kasi babaguhin ng Lord yung mind mo, babaguhin ng Diyos yung puso natin. Babaguhin ng Diyos yung insight natin. Babaguhin ng Diyos yung earrings natin, yung hearings natin. Diba? Iba yung naririnig natin. Nagiging sinungaling yung mata natin the way we look at them. The way we see. Kasi may insight tayo. Kaya yung pinag-aralan natin last week, kailangan may insight tayo na kahit maraming kalaban ang nakikita natin, meron din tayong lumalaban para sa atin because God will fight for our battle. God is fighting for us. Ipaglalaban kita, sabi ng Diyos. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yun yung totoong salita ng Diyos. That is the final truth. Because truth is person. Truth is God. Amen? Hindi yung katotohanan ng pinapaniwalaan natin ang totoo. Yung truth ang salita niya. Truth is the person. Kung pinapaniwalaan mo yung truth, yung presence ng truth nasa'yo, nasa'yo, nasa'yo. At yun yung magbaback up sa belief mo. Kasi pinaniwalaan mo yung truth na yun, nampalataya ka doon, doon magre-release yung faith mo. Kaya alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pagdating namin sa Cavite, who can say? Kahit si Nanay Andrea, anak, hindi ko alam na mag-half-day yung anak ko. Kahit tanungin siya. Hindi ko alam na mag-half-day yung anak ko, pero natutuwa ako na gusto niya kayong makita. That's not accident. Hindi yun aksidente para sa akin. Pero na-amaze ako sa ginawa ng God. That God is truly, indeed, in control. He is in control. At sa bawat sitwasyon, naramdaman ko yung presensya ng Diyos sa ginawa niya sa amin. Yung first time, pagdating pa lang namin, nakita ko na si Nanay Heidi, at saka si Ate Therese. Pero may plano ring maganda si Lord kasi yung last day namin, nakasama pa namin sila, nag-video okay pa kami, nakapagkwentuhan pa kami. Kahit pagod na, alam niyo yun, kahit pagod na, hindi namin nararamdaman yung pagod. Kasi that day, galing pa rin sa Ate Therese yun eh. Kasi yung compassion yung dumadalo, yung compassion ni Nanay Heidi, yung compassion ni Ate Therese, na makasama kami, na makita kami. Kaya, there's no interruption. Excuse me? Diba? There's no interruption. Because God is always in control. Kaya anumang bagay na feeling natin delay, feeling natin ini-interrupt tayo, hindi sana mabago yung attitude ng character natin. Hindi sana mabago yung compassion natin sa ginagawa natin. Hindi sana mawala yung focus natin. At sana lagi nating maranasan at lagi nating ma-encounter yung presence ni God na hindi nagbabago kung sino'y kaharap mo. Maging pababae man o yung si Jairo. Maging may title man o dukha o simpleng tao kasi naubos yung pera nung mayaman na babae pagpapagamot. Hindi yung pera niya ang nagliligtas sa kanya. Hindi pera natin.
ang dahilan para igalang lang tayo ng tao. Ang mga taong nabibili ang respeto, hindi totoong rumerespeto. Kasi 'pag naubos na yung pera ng tao na yun, hindi ka narerespeto. Mali yung respeto kinukuha sa pera. Kasi baka 'pag hindi ka na natutulungan ng tao, wala ka na ring respeto sa kanila. Ang respeto kinukuha sa compassion, na kahit walang itulong at ibigay sa'yo tao na yun, alam mong i-honor. Kasi may totoo kang pinanggagalingan ng compassion sa ibang tao. Hindi yung hangga't may naitutulong lang sa'yo, yun lang yung batayan mo para rumespeto at para mahalin yung tao na yun. Paano 'pag di ka na natutulungan, hindi ka na ba magmamahal? Paano kung wala namang maibigay sa'yo, di ka na marerespeto? Kaya ba 'pag nade-delay si God sa atin, sinisisi natin siya. Hiningi ko naman sa'yo 'to, bakit hanggang ngayon di ko natatanggap? Pinanalangin ko naman sa'yo 'to, bakit hanggang ngayon di mo binibigay? Nagtiis naman ako, bakit hanggang ngayon di mo pa rin tinutupad? Nababago yung karakter natin kasi pakiramdam natin nade-delay siya. Pero tandaan po natin, He is not working sa timing natin. He is working in His timing. Hindi rin siya nadadala ng emosyon natin. God's compassion is different in our compassion. At yun yung dapat pinag-aaralan natin. Yung love na hindi namimili kung may title ka o wala. Yung ginagawa mo is because lumalabas siya inside and out. Kaya hindi mo nararamdaman yung pagod. Kasi 'pag nanggagaling siya sa loob mo at hindi sa pakitang tao, hindi himpokrito o maskara sa'yo, lahat ng lalabas para sa'yo, natural. Kaya nga ito yung unang binabago ng Lord, eh, para mabago yung pagtingin natin. Kaya nga minsan kahit pangit na yung naririnig natin, compassion pa rin yung lumalabas sa'tin. Maaaring nagre-rebuke tayo, nagko-correct tayo, but that's the love of God. Pinapaalalahanan natin mga tao, alalahanin mo. Amen? Alalahanin natin na hindi tayo minamahal ng Diyos kung anong meron tayo. Dahil kung anumang meron tayo na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, dahil yun lahat sa biyaya at habag ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kung ang bawat hibla ng buhok natin bilang ng Diyos, anong bagay ang hindi niya alam? Kung siya ang source ng buhay natin, anong ipagmamalaki natin sa Kanya? Wala bang karapatan ng Diyos, sabi nga, na hubugin ang nilikha niya? Wala ba siyang karapatan na basagin tayo para maituwid tayo, para ma-realign tayo, ma-redirect tayo kasi nawawala tayo ng focus kapag nadi-distract tayo o nai-interrupt tayo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoong Diyos. And to God be all the glory. I hope and I pray. Amen? Na hindi na natin iniisip sometimes na nagkakaroon ng interruption sa buhay natin. And sometimes pumasok din sa buhay natin na it's God. That nothing is accident to Him. Amen? Purihin ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, patuloy ko po pinasasalamatan, Ama, ang lahat ng bagay, Panginoon ko, na walang bagay na aksidente, O God. Walang aksidente na sa bawat sitwasyon at kalagayan, even sa mga latest, Panginoon ko, na pangyayari sa buhay namin, walang aksidente na hindi kami natuloy sa Bicol, O God, dahil mas may mga bagay, Panginoon, na mahalaga ka na purpose para sa buhay namin. Na iniba mo, Panginoon, ang plano, na interrupt mo, Panginoon, sa pamamagitan ng bawat sitwasyon, O God. Dahil, Lord,
na-enjoy po talaga namin yung bawat biyahe. Na-enjoy namin yung bawat sitwasyon, kalagayan. Na-enjoy namin yung mga tao na nakasama namin. Lord, na-enjoy namin yung compassion ng love mo sa bawat tao na naka-encounter namin, sa bawat lugar, sa bawat oras, sa bawat panahon, Panginoon, na nakasama namin, Ama, yung aming mga kapatid, O God. Lord, salamat dahil alam namin na ikaw ang nag-direct sa amin, ikaw ang sumama sa amin, ang presence mo ang naramdaman ng bawat isa sa amin, ang liwanag mo, ang ilaw mo, Panginoon, Lord. Hallelujah, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang naranasan ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa lahat ng patnubay, gabay, Panginoon, ng iyong banal na spirito sa bawat isa sa amin na pinag-isa kami. Even in the spirit, O God, ng mga kapatid namin na malayo, hindi ang distansya, kundi yung suporta ng bawat isa. Hindi ang distansya nila, kundi Lord, even sa kanilang mga bulsa, Ama, na nagbigay, na nagtiis, Panginoon, nagsakripisyo, O God, hallelujah, ng buong puso, naghanda, nagluto, Panginoon, para sa inyong mga lingkod, Ama. Lord, ikaw po ang magpala sa kanilang buhay na maramdaman nila that day, from that day, Panginoon ko, hallelujah, na nag-honor sila sa amin, O God, ng mga lingkod mo as a body of Christ, Panginoon, na patuloy kaming magiging isa na punong-puno ng unity, kapayapaan, pagmamahal, Panginoon, hindi turuan, hindi duruan, kundi Lord, isang katawan na ikaw ang ulo. Salamat, O Diyos, sa gawaing ito at sa katagumpayan ng gawaing ito na ikaw, O Diyos, ang nagpapatagumpay, gumagabay, pumapatnubay. Kaya, Ama, tanggapin niyo pong kalwalhatian, pasasalamat, Panginoon, parangal sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and